Nagtutugan siya sa pamamagitan ng malupit at mapanganib na mga taktika. Isang umaga, nakatanggap si Bella ng isang balita na nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Sinimulan ni Carlos ang isang bagong kampanya ng paninirang puri, na nakatuon sa pagpapababa ng kredibilidad ni Bella sa komunidad. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa mga paraan ng media, na nagpapahiwatig na si Bella ay isang tagapagmana ng isa pang imperyo ng negosyante, na hindi siya malinis at ginagawa lamang niya ang lahat para sa personal niyang kapakanan. Agad siyang tinawagan ni Marco. Bella, hindi natin maaaring hayaan ang mga tsismis na ito na makaapekto sa ating estratehiya. Kung hindi tayo kikilos kaagad, mawawala sa atin ang lahat. Ngunit hindi nataranta si Bella. Nagtiis na siya ng mga tsismis at paninirang puri sa nakaraan. Gagamitin natin mismo ang impormasyon na sinusubukan ni Carlos na suruan ako upang ilantad siya. Hindi natin hahayaang itulak tayo sa isang patay na sulok. Sa determinasyong iyon, sinimulan ni Bella at Marco na maghanda para sa isang kampanya ng media, na naglalantad ng lahat ng pakana ni Carlos at mga pamilya ng negosyante na tahimik na sinusubukan na manipulahin ang lipunan. Ito ay magiging laban hindi lamang sa legal na aspeto kundi pati na rin sa harapan ng opinyon ng publiko. Kabanata 37, mula sa katarungan hanggang sa tagumpay. Ang mga sumunod na linggo ay naging sobrang tensyonado habang patuloy na itinutulak ni Bella at Marco ang kampanya ng media. Naghanda silang mabuti sa bawat detalye, na nagbibigay ng matibay na ebidensya tungkol sa mga aktibidad ng krimen ni Carlos at mga pamilya ng negosyante. Ginamit nila ang mga lihim na dokumento upang ilabas ang mga taong ito sa liwanag, at sa pagkakataong ito, tumayo ang mga kaalyado ni Bella upang suportahan siya sa laban para sa hustisya. Sa wakas, nagsimulang lumitaw ang katotohanan, at hindi na maitago ng mga puwersa sa dilim ang kanilang mga krimen. Nagsimulang unti-unting bumagsak ang sistemang politika nang malantad ang mga opisyal at politiko na may koneksyon sa mga pamilyang ito ng negosyante. Nagsimula nang makialam ang mga internasyonal na organisasyon upang mag-imbestiga, at kinailangan harapin ni Carlos de la Cruz kasama ang kanyang mga kasabwat ang isang malawakang pagsisiyasat. Kabanata 38, mga huling hakbang sa unang tagumpay sa kamay. Hindi nakaramdam ng ginhawa si Bella. Alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang isang beses na tagumpay. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa walang hanggang pagbabago, isang makatarungang lipunan na walang bakas ng mga pamilya ng negosyante na nagmamanipula. Habang nakatayo siya sa balkonahe, na nakatanaw sa lungsod ng Maynila kasama ang mga gusaling maliwanag, nagtaka si Bella kung magbabago ba ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi kailanman magiging madali ang buhay na ito. Nadaig na niya ang maraming hamon, at magpapatuloy siya na ipaglaban ang hustisya, para sa mga taong inaapi. Bagaman may mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng pagod, hindi tumitigil ang determinasyon ni Bella. Bawat hakbang, bawat tagumpay ay nagdadala ng bagong pag-asa. Balang araw, alam niyang tunay na magbabago ang lipunan, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para sa lahat ng nakipaglaban para sa isang buhay na malaya at makatarungan. Kabanata 39, bagong buhay at mga patibong. Bagaman nailabas na ang pamilya Santos sa liwanag at ang ilang taksil sa gobyerno ay naalis na, hindi nagiging madali ang buhay ni Bella. Alam niyang hindi sisuko ang mga taong tulad ni Carlos de la Cruz, at patuloy na naghahanap ng paraan ang mga lihim na puwersa sa lipunan upang mapanatili ang kanilang kontrol. Ngayon, sa papel ng isang lider sa kilusan ng hustisya, kinailangan na naman harapin ni Bella ang mga kontradiksyon sa loob ng mga organisasyon na kanyang pinamumunuan. Ang mga desisyon na ginagawa niya ay hindi lamang nakaaapekto sa kanyang sarili kundi nakaaapekto rin sa libu-libong tao na sinusubukan niyang tulungan. Isang araw, habang nakaupo si Bella sa opisina, pumasok si Leandro Reyes, seryoso ang mukha. Bella, tatanggap ko lang ng balita mula sa isa sa aking mga dating kaibigan. Hindi lamang nananatili si Carlos sa dilim kundi nagpaplano rin siyang bumuo ng isang bagong organisasyon, mas malakas,
At sa pagkakataong ito, maaaring hindi niya lamang gagamitin ang kapangyarihan kundi pati na rin ang ibang paraan, kabilang ang militar at ang mga puwersang armado. Nagdulot ito kay Bella ng isang panginginig sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na ang mga taong may kapangyarihan tulad ni Carlos ay gagamit ng mga malalakas na paraan upang protektahan ang kanilang kapangyarihan. Kailangan nating maghanda para sa lahat ng sitwasyon. Kung gusto nila ng digmaan, kailangan natin silang harapin muli, sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kabanata 40, ang laro ng kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Lalong napagtanto ni Bella na hindi lamang siya nakikipaglaban para sa hustisya kundi para sa isang lipunan na hindi madaling mababago. Habang naghahanda siya para sa isang mahalagang pagpupulong sa mga internasyonal na kasosyo at mga kalyadong politikal, nakatanggap na naman si Bella ng isang hindi inaasahang balita. Nakalapit si Carlos de la Cruz ng higit pa kaysa dati sa isang bagong relasyon, na makakatulong sa kanyang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Nakaupo siya sa silid ng pagpupulong, na nakatingin sa mahahalagang dokumento na kanyang inihanda. Ang bawat desisyon ay maaaring magpabago sa kalagayan ng laban na ito. Nauunawaan ng lahat ng tao sa silid na kung hindi kikilos si Bella ng mabilis, babawiin ni Carlos ang kontrol hindi lamang sa politika kundi pati na rin sa buong ekonomiya. Sa pulong, tumayo si Rafael Alvarez, ang kasamahan ni Bella, at nagsabi, hindi natin maaaring hayaan ang mga puwersang ito na makontrol na naman. Hindi lamang tayo aasa sa media at mga kampanya. Kailangan nating lumikha ng pagbabago mula mismo sa puso ng bansang ito, upang gawing sandata laban sa kanila ang kapangyarihan ng mga tao. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Bella na makaramdam ng tensyon. Bagaman marami ng hakbang ang nagawa, alam niyang hindi pa rin sila tuluyang nagtatagumpay. Palaging naghahanap ng paraan ang mga pangunahing tao sa dilim upang bumalik, at hindi kailanman magtatapos ang laban na ito kung hindi siya kikilos ng determinado at mabilis. Kabanata 41, Bagong Alyansa, Bagong Sitwasyon. Nang lalong naging tensyonado ang lahat, nagpasya si Bella na bumuo ng isang malakas na alyansa sa mga grupo ng organisasyon ng lipunan, lider ng komunidad, at mga internasyonal na kasosyo. Ito ay hindi lamang ang laban para sa hustisya kundi pati na rin ang laban upang baguhin ang sistema na matagal nang nananaig. Isa sa mga mahahalagang hakbang sa estratehiyang ito ay ang pakikipagtulungan sa pagitan ni Bella at Nina Gutierrez, isang kilalang aktivista sa larangan ng karapatang pantao at kalayaan ng pamamahayag. Matagal na si Nina na nakatayo laban sa mga puwersang politikal sa bansa at internasyonal, at sa pagkakataong ito, sumang-ayon siyang makipagtulungan kay Bella upang wasakin ang mga network ng kapangyarihan ni Carlos. Bella, ipinaglaban ko ang mga halagang ito sa buong buhay ko. At ngayon, sasamahan kita upang baguhin ang buong sistema, sabi ni Nina kay Bella sa isang lihim na pagpupulong. Ang ginagawa natin ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon, para sa kalayaan at hustisya. Sa suporta ni Nina at ang kanyang mga kaibigan, naghanda si Bella para sa isang malawakang kampanya upang pigilan si Carlos at ang mga madilim na puwersa ng lipunan. Alam niyang magkakaroon ng maraming hamon at pagdurusa sa paglalakbay na ito, ngunit hindi maaaring huminto si Bella. Napagdaanan na niya ang napakaraming sakit, at sa pagkakataong ito, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang tunay na hustisya. Kabanata 42, ang tiyak na atake sa wakas. Matapos ang maraming linggo ng paghahanda araw at gabi, nagsimula ang kampanya ng pag-atake ni Bella sa network ng kapangyarihan ni Carlos. Sina Bella, Leandro, Rafael, Nina at ang kanilang mga kaalyado ay bumuo ng isang maingat na plano upang lapitan ang mahahalagang kasosyo ni Carlos sa pamahalaan, mundo ng negosyo, at mga puwersang armado. Nagsimula sila sa isang malawak na pagsisiyasat sa mga lihim na aktibidad ni Carlos, mula sa money laundering hanggang sa pakikilahok sa mga malabong transaksyong pampolitika. Binalikan nila ang bawat dokumento,
Bawat talaan ay naglalaman ng mga madilim na katotohanan na sinubukan itago ng pamilya ni Carlos. Nang handa na ang mga ebidensya, nagpasya si Bella na mag-organisa ng isang espesyal na press conference upang isapubliko ang lahat ng katotohanan. Sa press conference, nakatayo si Bella sa harap ng libu-libong reporter, puno ng determinasyon at lakas ang kanyang mga mata. Ngayon, hindi lamang tayo humaharap sa isang individual. Humaharap tayo sa isang sistema ng korupsyon at pang-aapi na kailangan nating pabagsakin. Ang pamilya ni Carlos de la Cruz, kasama ang kanyang mga kasabwat, ay hindi maaaring patuloy na manipulahin tayo. Ipinagpatuloy ni Bella ang pagpapakita ng mga dokumento at video na nagtatala ng mga ilegal na gawain ni Carlos at ang kanyang mga kaalyado, na ilalabas ang mga madilim na lihim. Kabanata 43, Huling gabi ni Carlos sa direktang pag-atakeng ito, walang magawa si Carlos at ang kanyang mga kasabwat kundi harapin ang pagkabigo. Nakialam ang mga awtoridad, at ang paglawak ng investigasyon ay nagdulot kay Carlos na hindi niya matakasan ang kanyang krimen. Sa wakas, siya ay dinakip, at ang kanyang mga kaalyado sa gobyerno ay dinala rin sa katarungan. Tumingin si Bella mula sa malayo, walang anumang pakiramdam ng paghihiganti. Alam niya na ito ay bahagi lamang ng mahabang paglalakbay. Bagaman natalo si Carlos, nananatili pa rin ang ibang mga puwersa. Ngunit sa bawat tagumpay, nakikita ni Bella na nagiging mas malakas siya, hindi lamang dahil sa katarungan kundi dahil din sa mga halaga na ipinaglaban niya sa mahabang panahon. Kabanata 44, Pangako sa sarili matapos harapin ang pagbagsak ni Carlos de la Cruz at ang kanyang mga kasabwat, nakaramdam si Bella ng kaunting ginhawa, ngunit napagtanto rin na hindi pa tapos ang kanyang laban. Bagaman nailabas na sa liwanag ang pamilya Santos, ngunit ang iba pang mga puwersa, ang mga nasa ilalim ng lipunan ay patuloy pa ring umiiral, palaging naghahanap ng paraan upang hilahin ang kapangyarihan at manipulahin ang politika. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman ni Bella ang tensyon sa kanyang puso, at kung minsan, nagtatanong siya kung talagang kaya niyang baguhin ang lahat. Isang gabi, habang nag-iisang nakaupo sa kanyang opisina, tumingin siya sa labas ng bintana at sinabi sa kanyang sarili na hindi siya maaaring huminto. Hindi lamang siya nakikipaglaban para sa kanyang sarili kundi para rin sa mga susunod na henerasyon, ang mga hindi na kailangang mabuhay sa ilalim ng pang-aapi at korupsyon. Hindi makukuha ang katarungan ng madali, sinabi ni Bella sa kanyang sarili. Ngunit hindi ako uurong. Oras na para lumaban ako para sa isang kinabukasan na karapat-dapat sa atin. Kabanata 45, Bagong banta. Habang naghahanda si Bella para sa susunod na mga plano, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang balita. Si Carlos de la Cruz, kahit na naaresto na, ngunit hindi madaling sisuko ang kanyang mga kaalyado sa mga lihim na organisasyon at iba pang mga pamilya ng negosyante. Isa sa mga makapangyarihang grupong ito ay ang The Coalition, isang lihim na alyansa sa pagitan ng mga pamilya ng negosyante, politiko, at mga internasyonal na organisasyon ng krimen. Bella, ang grupo ng The Coalition ay nagpapakana upang muling itayo ang lahat. Ayaw nilang mawala ang kapangyarihan. Narinig ko ang impormasyon na maaaring humarap tayo sa isang malawakang pag-atake, sabi ni Leandro sa telepono, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Sinimulan na nilang muling ayusin ang kanilang mga network ng negosyo at politika upang labanan tayo. Naramdaman ni Bella na ang laban na ito ay hindi lamang ang pagharap sa isang individual kundi isang ganap na laban-laban sa sistema, isang sistema na nakaugat na sa lipunan at lumilikha ng mga puwersa na hindi madaling labanan ng sinuman. Tumingin siya sa mga dokumento sa mesa, nag-iisip tungkol sa mga susunod na hakbang. Hindi natin sila maaaring hayaang magkaroon ng pagkakataong tumayo muli. Maghanda tayo para sa pagtugon, sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kailangan nating basagin ang kanilang alyansa mula mismo sa mga lihim na organisasyon na ito. Kabanata 46, Lihim na usapan. Nagpasya si Bella na magsimula sa isang bagong estratehiya upang harapin ang The Coalition.
Nilapitan niya ang ilang mga hindi panggobyernong organisasyon, mga aktivista ng karapatang pantao, at mga politikong may impluwensya. Ang kanyang layunin ay ang bumuo ng isang malawak na network, na kayang magkasamang basagin ang sistemang ng lihim na kapangyarihan na umiiral. Isa sa mga taong nilapitan ni Bella ay si Senator Rafael Garcia, isang politiko na may malakas na impluwensya sa Kongreso at matagal nang nakikipaglaban laban sa korupsyon. Alam ni Bella na maaaring maging isang mahalagang kaalyado si Rafael sa laban na ito. Sa isang lihim na pagpupulong, tinalakay ni Bella at Rafael ang plano ng pagharap sa The Coalition. Bella, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Ngunit kailangan nating aminin na, ang mga taong ito ay may relasyon at impluwensya na sobrang malalim. Hindi sila madaling talunin, sabi ni Rafael, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Alam ko, sagot ni Bella, pero hindi ako maaaring tumayo lang at panoorin ang mga puwersang ito na patuloy na manipulahin ang ating buhay. Sinira na nila ang napakaraming tao, at hindi ako maaaring tumigil sa pakikipaglaban. Tinalakay ng pareho kung paano gagamitin ang impormasyon at dokumento na kanilang nakolekta tungkol sa The Coalition. Ito ay magiging isang pag-atake hindi lamang sa mga individual kundi pati na rin sa mga organisasyong pinansyal at politikal na kanilang kinokontrol. Kabanata 47, nasira ang network sa tulong ni Rafael at ng kanyang mga bagong kaalyado. Sinimulan ni Bella na ilunsad ang kanyang plano ng pag-atake sa mga network ng mga pamilya ng negosyante at politika ng The Coalition. Hindi lamang niya ginamit ang mga estratehiya sa media kundi nagsagawa rin siya ng mga malawakang pagsisiyasat upang ilantad ang katotohanan tungkol sa mga lihim na relasyong ito. Ngunit nang tila maayos na ang lahat, nakatanggap si Bella ng isang malaking pagkabigla. Si Marco, ang kanyang malapit na kaibigan at ang kanyang kasama sa buong laban, ay dinukot. Ang pamilya Santos at The Coalition ay tila hindi tanggap ang pagkabigo at gustong gawin ang lahat upang pigilan si Bella. Hindi pwedeng mawala si Marco. Kailangan nating kumilos kaagad, sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hindi nila tayo maaaring talunin, hindi nila ako maaaring takutin sa ganitong paraan. Sa tulong ni Rafael, nagpasya si Bella na mag-organisa ng isang operasyon ng pagliligtas kay Marco at atakihin ng direkta ang The Coalition. Nauunawaan niyang ito ay isang laban na hindi maaaring iwasan, at kailangan niyang kumilos ng mabilis upang iligtas ang mga taong mahal niya. Kabanata 48, ang pasyang. Pagliligtas sa madilim na gabi, sina Bella, Rafael, at ang kanilang koponan ay naghanda para sa isang mapanganib na operasyon ng pagliligtas. Mayroon silang impormasyon tungkol sa kung saan nakakulong si Marco, isang lihim na lokasyon sa labas ng lungsod ng Maynila. Alam ni Bella na maaaring magkaroon ng panganib ang bawat plano, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Nang pumasok ang koponan ni Bella sa lugar kung saan ikinulong, naging tense ang lahat. Kinailangan nilang harapin ang mga armadong tauhan ng The Coalition, at naging malupit ang labanan. Gayunpaman, hindi natakot si Bella. Kinakalkula ng mabuti ang bawat hakbang niya, at alam niyang kung hindi niya nailigtas si Marco, babagsak ang lahat ng plano. Sa wakas, matapos ang isang tensyonadong labanan, nailigtas ni Bella at ng kanyang grupo si Marco. Si Marco, bagaman nasugatan, ay buhay pa rin. Nagpasalamat siya kay Bella, puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Salamat, nailigtas mo ako, sabi ni Marco, puno ng emosyon ang kanyang boses. Ngumiti lamang si Bella, mayroon pa tayong isang laban, Marco. At sa pagkakataong ito, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo lubusang nagtatagumpay. Kabanata 49, huling laban matapos iligtas si Marco. Alam ni Bella na hindi na maaaring magpaliban pa. Hindi titigil ang The Coalition hanggat hindi nila nababawi ang kapangyarihan, at hindi maaaring hayaan ni Bella na mangyari iyon. Umabot na sa tugatog ang laban na ito. Sa pagkakataong ito, naghanda si Bella na atakihin ng direkta ang sentro ng kapangyarihan ng The Coalition,
na ilalantad ang lahat ng lihim at ilalabas ang lahat ng kurakot na tao. Sila at ang kanyang mga kaibigan ay nagplano ng maingat na isapubliko ang lahat ng dokumento, lahat ng kailangang ebidensya upang palayain ang bansa mula sa manipulasyon ng mga pamilya ng negosyante. Malapit na tayo sa desisyong laban, kung saan kailangang harapin ni Bella ang mga huling puwersang makapangyarihan. Kabanata 50, Huling Bagyo. Malapit na ang huling araw ng laban. Nakatayo si Bella sa kanyang silid-aralan, na tinitingnan ang malaking mapa sa dingding. Naroon ang lahat ng mahahalagang lokasyon, ang mga relasyon sa pagitan ng mga taong may kapangyarihan na kailangan niyang harapin. Hindi na siya maaaring umatras. Inihanda na ang lahat, at nakolekta na ang lahat ng ebidensya. Matatapos ang laban na ito, at kailangan niyang magdesisyon kung siya ang mananalo o mawawala ang lahat. Wala na tayong oras, sabi ni Rafael, na pumapasok na may hawak na isang talaan ng mga dokumento. Nagpaplano si Carlos at ang The Coalition na atakihin ang mga ahensya ng gobyerno, na nagdulot ng gulo sa lipunan. Gusto nilang lumikha ng isang malaking krisis upang mabawi ang kapangyarihan. Tiningnan ni Bella si Rafael, maliwanag ang kanyang mga mata. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Dapat tapusin ang laban na ito ngayon. Humarap siya sa kanyang grupo, Marco, Leandro, Nina at ang kanyang mga kasamahan. Nauunawaan ng lahat sa silid na ito ang magiging pinakamalaking laban sa buhay nila. May mahalagang papel ang bawat isa, at alam nilang tanging sa pagkakaisa nila malalampasan ang mga malalakas na puwersang ito. Kabanata 51, Balot ng Dilim. Sa tulong ng mga mahalagang kaalyado, sina Bella at ang kanyang team ay naghanda para sa huling operasyon. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sila umaatake sa mga lihim na relasyon kundi nililiwanagan din ang mga malalaking lihim na itinago ng The Coalition at iba pang mga pamilya ng negosyante. Bumaba ang gabi, at nagsimulang kumilos ang mga miyembro ng grupo ni Bella. Si Leandro kasama ang isang grupo ng mga sikat na reporter ay isa sa publiko ang mga dokumento tungkol sa mga malabong transaksyon ng mga pamilya ng negosyante sa internasyonal na media. Sina Nina at ang mga aktivista ng karapatang pantao ay maglulunsad ng isang malawakang kampanya upang hikayatin ang mga tao na sumali at suportahan ang hustisya. Sina Marco at Rafael ay sasali sa legal na laban, na naghahanda na dalhin si Carlos at ang kanyang mga kasabwat sa korte. Habang pinapatupad ng lahat ang plano, nakatayo si Bella sa harap ng salamin, nagtataka kung ito na ang huling pagkakataon na kailangan niyang harapin ang mga taksil at madilim na kapangyarihan. Malayo na ang kanyang nilakbay mula nang simulan ang laban na ito, ngunit alam niyang ito ang pinakamahalagang sandali sa kanyang buhay. Kung mabibigo siya, ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay babagsak. Hindi maaaring mabaygo, bulong ni Bella. Hindi ngayon. Kabanata 52, Ang tiyak na atake. Kinabukasan, nang sumikat ang unang liwanag ng umaga sa bintana, naroon na sina Bella at ang kanyang grupo sa sentro ng kapangyarihan ng The Coalition. Nagsimula ang huling paghaharap. Alam ni Bella na ito ang magiging desisyong labanan, kung saan ang lahat ng lihim ay may lalantad. Nakatayo siya sa control room, tinitingnan ang kanyang mga kaalyado, at mahinang nagsalita, ito na ang oras na kailangan nating manindigan. Walang babalikan. Sa suporta mula sa mga puwersa ng media, politika at mga organisasyon ng lipunan, sinimulan ni Bella na ilantad ang lahat ng pakana ng The Coalition. Ang mga ebidensya at dokumento tungkol sa korupsyon, krimen at ang kanilang mga lihim na relasyon ay nagsimulang lumabas sa lahat ng mga istasyon ng telebisyon sa bansa at internasyonal. Sina Leandro at ang kanyang koponan ng mga reporter ay nagsimulang mag-broadcast ng live ang mga lihim na pagpupulong ni Carlos at ang kanyang mga kaalyado. Ang mga larawan at video tungkol sa mga malabong transaksyong pinansyal, mga tawag ng panunuhol at mga planong kurakot ay ipinapakita sa publiko. Samantala, sinabi ni Nina kasama ang mga organisasyon ng karapatang pantao na hindi sila titigil hanggat hindi nagbabayad ang lahat ng mga kurakot na tao. Ang alon ng pagtutol mula sa lipunan ay lalong tumitindi.
Ang ataking ito ay hindi lamang nagpabago sa kapangyarihan ni Carlos kundi kinailangan ding magbago ang buong sistemang pampulitika. Kabanata 53, Huling paghaharap pagkatapos ng mga araw ng tensyonadong pakikipaglaban, sa wakas, dinakip si Carlos de la Cruz at ang kanyang mga kasabwat sa The Coalition. Sinimulan ng pulisya at ng mga ahensya ng pagsisiyasat na litisin ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa mga iskandalo ng korupsyon at krimen na kanilang ginawa sa loob ng maraming taon. Nakatayo si Bella sa harap ng korte, nakikita ang mga taong nagmanipula sa kanyang buhay sa wakas na nagbabayad. Bagaman hindi siya nakakaramdam ng paghihiganti, ngunit ang pakiramdam ng hustisya na naisakatuparan ay nagdulot sa kanya na makahinga ng maluwag. Nakipaglaban siya hanggang sa huli at hindi sumuko. At ngayon, wala na ang pamilya Santos, natalo na ang The Coalition, at nabawi na ni Bella ang kalayaan hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa buong bansa. Kabanata 54, Bagong kinabukasan sa pagbagsak ng The Coalition at ang iba pang mga pamilya ng negosyante, hindi lamang nakaramdam ng kalayaan si Bella kundi napagtanto rin na hindi nagtatapos doon ang kanyang trabaho. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, hindi lamang upang baguhin ang lipunan kundi upang lumikha rin ng isang patas at malinis na kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Sinimulan niyang patakbuhin ang mga organisasyong hindi kumikita na tumutulong sa mga inaapi, na sumusuporta sa mga biktima ng korupsyon at kawalan ng katarungan, habang patuloy na nakikipaglaban upang bumuo ng isang pamahalaan na mas transparent at patas. Isang araw, habang nakatayo si Bella sa harap ng gusali kung saan dati siyang nagtatrabaho sa mga unang araw ng laban, ngumiti siya. Ang lahat ng pagsisikap at sakripisyo ay nabayaran. Naisakatuparan ang katarungan. Hindi na siya ang babaeng inaapi, na nabubuhay sa dilim ng pamilya Santos. Siya ang babaeng malakas, matatag, na nagpabago hindi lamang sa kanyang buhay kundi pati na rin sa buong bansa. Kabanata 55, Pagtitipon ng mga bagong kasosyo sa pagbagsak ni Carlos de la Cruz at ang The Coalition, napagtanto ni Bella na may mas malalaking hamon pa rin na naghihintay sa kanya sa unahan. Bagaman naaresto na ang mga taksil, ngunit nananatili pa rin ang pundasyon ng kapangyarihan ng mga pamilya ng negosyante at ang mga lihim na organisasyon. Alam ni Bella na upang mapanatili ang pagbabago na kanyang sinimulan, kailangan niyang kumuha ng mas maraming mga bagong kasosyo at bumuo ng isang alyansang mas malakas. Nagpasya siyang palawakin ang pakikipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyon na hindi panggobyerno, at kasabay nito ay akitin ang mga mamumuhunan na may kaisipang pagbabago. Ito ay hindi lamang laban-laban sa korupsyon kundi laban rin upang bumuo ng isang makatarungang lipunan, kung saan ang kapangyarihan ay hindi nakatuon sa kamay ng isang maliit na grupo ng mga mayayaman. Hindi natin maaaring ipagpatuloy na lumaban ng mag-isa. Ang malalaking pagbabago ay kailangan ng suporta mula sa maraming panig, sabi ni Bella kay Leandro habang magkasama silang nakaupo na nagtatalakayan sa opisina. Oras na upang bumuo ng isang malakas na puwersa, isang alyansa na hindi maaaring talunin. Tumango si Leandro, nararamdaman ng malinaw ang determinasyon sa boses ni Bella. Kailangan nating maghanap ng mga internasyonal na kasosyo na handang panigan ang katarungan. Hindi lamang ito makakatulong sa atin na patatagin ang lipunan kundi makakatulong rin sa pag-unlad ng ekonomiya patungo sa direksyon ng transparency at pagiging patas. Kabanata 52, Mga bagong relasyon. Hindi madali ang trabaho ni Bella. Matapos magsimulang bumuo ng mga internasyonal na relasyon, nakatagpo siya ng ilang paghihirap sa paghahanap ng mga kasosyong tunay na matapat. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagpupulong at negosasyon, nagawa ni Bella na lumikha ng isang malakas na network ng suporta, kabilang ang mga internasyonal na organisasyon, mga mamumuhunan ng biglaang pagbabago, at mga kilalang individual sa larangan ng ekonomiya at politika. Isa sa mga mahalagang kasosyo na natagpuan ni Bella ay si Ava Carter, isang kilalang negosyante na may mga proyekto tungkol sa malinis na teknolohiya at napapanatiling pag-unlad. Si Ava ay isang babaeng masigasig,
matalino at labis na maimpluwensya sa mundo ng negosyo. Ginugol niya ang kanyang buong karera sa paglaban sa pagkasira ng kapaligiran at paghahanap ng mga napapanatiling solusyon upang umunlad ang ekonomiya ng hindi nakakasira sa kalikasan. Kaya nating gumawa ng malalaking bagay, Bella, sabi ni Eva sa isang lihim na pagpupulong. Kaya nating baguhin kung paano gumagana ang mga kumpanya, na dinadala sila sa napapanatiling landas. At kung magtatagumpay tayo dito, hindi lamang ang inyong bansa kundi ang buong mundong ito ang magbabago. Alam ni Bella na kasama si Eva at ang kanyang mga bagong kasosyo, magkakaroon siya ng sapat na kapangyarihan upang itayo muli ang lipunan ayon sa mga halaga na kanyang pinaniniwalaan. Ngunit upang isakatuparan ang mga pagbabagong ito, kailangan niyang makipaglaban sa mga lumang puwersa, ang mga natitirang pamilya ng negosyante na patuloy pa ring nagpapakana ng manipulasyon. Kabanata 53, Mga bagong paghaharap sa nagaganap na pagbabago sa lipunan. Hindi inaasahan ni Bella na, sa dilim, ang ibang mga pamilya ng negosyante ay unti-unting bumabangon at naghahanda na labanan muli siya. Isa sa mga pamilyang iyon ay ang pamilya Ortega, ang mga taong nasa likod ng maraming iskandalo sa pananalapi sa nakaraan ngunit pinanatili pa rin ang napakalaking kapangyarihang pang-ekonomiya. Sinimulan nilang muling ayusin ang kanilang mga aktibidad sa pananalapi at politika, upang mabawi ang kanilang nawalang kapangyarihan. Isang araw, nakatanggap si Bella ng isang tawag mula kay Senator Rafael Garcia. May pag-aalala sa kanyang boses, Bella, mayroon tayong impormasyon na ipinapakita na muling itinatatag ng pamilya Ortega ang kanilang impluwensya. Dinadagdagan nila ang kanilang pakikialam sa mga nakatataas na politiko at nagsimulang magpakana na lumikha ng isang krisis sa ekonomiya. Naramdaman ni Bella ang tensyon sa boses ni Rafael. Ano ang dapat nating gawin upang pigilan sila? Tanong niya, matigas ang kanyang mga mata. Sumagot si Rafael, kailangan ng matalinong estratehiya, Bella. Ang pamilya Ortega ay hindi lamang malakas sa pananalapi kundi mayroon ding malawak na relasyon sa mga taong nangunguna sa mga estratehikong industriya. Hindi tayo maaaring humarap ng direkta ng walang ebidensya. Kabanata 54, Mga bagong natuklasan at mga pagsisiyasat ang susi upang harapin ang pamilya Ortega ay nakasalalay sa mga malalim na pagsisiyasat na sinimulan ni Bella at ng kanyang grupo. Hiniling ni Bella kay Leandro at sa kanyang mga kasamahan na pag-aralan ng malalim ang mga transaksyong pinansyal ng mga Ortega, na naghahanap ng mga bakas at mga lihim na relasyon na sinubukan ng pamilyang ito na itago. Nagtagumpay si Leandro sa pagtuklas ng isang kadena ng malabong transaksyon na kinasasangkutan ng ilang mga internasyonal na bangko. Lahat ng mga senyales ay nagpapakita na sinusubukan ng pamilya Ortega na patakbuhin ang mga iligal na aktibidad pinansyal sa pamamagitan ng mga kumpanya at mga pondo ng pamumuhunan na hindi nagpapakilala. Kailangan nating gamitin mismo ang mga dokumentong ito upang umatake laban sa kanila, sabi ni Bella, matalim ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi natin sila hahayaang makatakas sa ating kontrol. Kasama ang kanyang grupo, sinimulan ni Bella ang pagsisiyasat at handang isapubliko ang mga lihim na pananalapi ng pamilya Ortega sa isang malaking kampanya ng media. Hindi lamang nila gustong liwanagin ang lahat ng krimen kundi gusto rin nilang bawiin ang kontrol mula sa mga taong sinasamantala ang sistema ng pananalapi at politika ng bansa. Kabanata 55, Pagpigil sa atake ng malapit na sa desisyong yugto ang pagsisiyasat. Natuklasan ng pamilya Ortega ang pakikialam ni Bella at ng kanyang grupo sa kanilang mga aktibidad pinansyal. Bilang tugon, naglunsad sila ng isang lihim na pag-atake, na naghahanap ng paraan upang pabagsakin si Bella sa pamamagitan ng mga kampanya ng paninirang puri at pananakot sa kanyang mga taga-suporta. Gayunpaman, naghanda sina Bella at ang kanyang mga kaalyado para sa senaryong ito. Sa malaking press conference upang isapubliko ang impormasyon tungkol sa pamilya Ortega, hindi lamang naglabas ng mga ebidensyang pinansyal si Bella kundi naglabas rin ng mga tawag at mga dokumentong nagtatala ng kanilang mga pakana ng pagmamanipula.
Ang mga taong sangkot sa gobyerno at mga internasyonal na organisasyon ay nagsimulang mapagtanto na ang pamilya Ortega ay hindi lamang isang banta sa bansa kundi bahagi rin ng isang network ng korupsyon sa buong mundo. Ang pamilya Ortega ay hindi lamang sumisira sa ekonomiya ng ating bansa kundi nakikilahok rin sa isang digmaan ng pagkuha ng kapangyarihan sa mismong mga walang kasalanang tao, sabi ni Bella sa press conference. Puno ng lakas at determinasyon ang kanyang boses. Kabanata 56, Pagpasok sa unos ng kapangyarihan pagkatapos na isapubliko ang mga lihim ng pamilya. Ortega at ang mga lihim na organisasyon na kanilang pinatatakbo, naramdaman ni Bella ang pagbabago sa klima ng politika. Bagaman ang laban-laban sa korupsyon ay nakakuha ng maraming mahahalagang hakbang, hindi siya maaaring tumigil na maging maingat. Ang mga paghaharap sa dilim ay patuloy pa ring nagaganap, at sa pagkakataong ito, kailangan harapin ni Bella ang mas malaking hamon kaysa dati. Ang pamilya Ortega ay hindi lamang ang tanging naghahanap ng paraan upang muling itatag ang kapangyarihan. Ang ibang mga pamilya ng negosyante, na nagkaroon ng banta pagkatapos ng pagbagsak ni Carlos de la Cruz, ay tahimik ring muling bumubuo ng kanilang mga puwersa. Napagtanto ni Bella na nakaharap siya sa isang network ng kapangyarihan sa buong mundo, hindi lamang sa sakop ng bansa. Bella, tatanggap ko lang ng balita mula sa isang mapagkakatiwalaang source, sabi ni Leandro, may pag-aalala sa kanyang mga mata habang nakatayo sa harap niya. Hindi lamang ang Ortega, kundi ang ilang pamilya ng negosyante rin ang nagsimulang muling umugnay. Nagpaplano silang lumikha ng isang pandaigdigang krisis sa ekonomiya upang mabawi ang kontrol. Tiningnan ni Bella si Leandro, nararamdaman ang panganib na papalapit. Hindi natin sila maaaring hayaang magtagumpay. Oras na para harapin natin ang isang ganap na laban, sagot niya, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kabanata 57, Pandaigdigang alyansa upang harapin ang mga banta na ito. Alam ni Bella na hindi niya maaaring lumaban ng mag-isa. Nagpasya siyang palawakin ang kanyang alyansa sa buong mundo. Ang relasyon kay Ava Carter ay naging mas malakas, at natagpuan rin ni Ava ang mga kasosyong estratehiko sa mundo ng pananalapi, kabilang ang ilang mga lider ng ekonomiya na may malaking impluwensya. Kailangan nating magtulungan na makipaglaban, Bella, sabi ni Ava sa isang mahalagang pagpupulong sa New York. Bagaman lumikha tayo ng isang matibay na pundasyon ng hustisya, ngunit kung walang pakikilahok ang mga internasyonal na organisasyon ng pananalapi at mga gobyerno, ang pagbabago ay hihinto lamang sa isang tiyak na antas. Tumango si Bella, nararamdaman ang kahalagahan ng pagkonekta sa mga pandaigdigang puwersa. Kailangan nating bumuo ng isang network ng internasyonal na alyansa, ang mga taong tunay na gustong baguhin ang mundo, hindi lamang dahil sa personal na kapakanan. Sinimulan niya at ni Ava na ayusin ang mga pag-uusap sa mga internasyonal na organisasyon na hindi panggobyerno, mga korporasyon na may pananagutan sa lipunan, at mga individual na may impluwensya upang lumikha ng isang malakas na network ng suporta. Gayunpaman, napagtanto rin ni Bella na ang bawat hakbang ay kailangang harapin ang matinding pagtutol mula sa mga pamilya ng negosyante na nagpapanatili pa rin ng kapangyarihan. Kabanata 58, Mga mapanganib na hakbang ng simula ni Bella na isakatuparan ang kanyang internasyonal na operasyon, mabilis niyang napagtanto na ang laban ay hindi na lamang isang isyu ng politika sa bansa kundi naging isang pandaigdigang paglalaban. Ginagamit ng mga pandaigdigang pamilya ng negosyante ang lahat ng paraan, mula sa media hanggang sa mga lihim na relasyong pampolitika, upang pahinain ang kanyang mga pagsisikap. Habang nagaganap ang mga pag-uusap at kampanya ng media, kinailangan harapin ni Bella at ng kanyang grupo ang isang walang tigil na pag-atake mula sa mga reaksyonaryong grupo. Isa sa mga bagong atake ay ang mga pampublikong pag-boycott sa mga organisasyon na nakikipagtulungan si Bella. Nagsimula ng magbalita ang mga internasyonal na media ng maling impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang mga kaalyado, na nagpahina sa tiwala ng publiko. Bella, tila niloloko tayo. Lumilikha ang mga grupong negosyante ng mga tsismis, at tila ang lahat ay nakalaban sa atin,
sabi ni Leandro sa telepono nang makatanggap ng balita mula sa mga kasosyo. Kailangan nating harapin ito kaagad, sagot ni Bella, hindi natatakot. Hindi natin sila hahayaang manalo. Hindi lamang ito laban natin kundi ang laban ng lahat ng inaapi. Kabanata 50, kailangang ilabas sa liwanag ang katotohanan hindi lamang ang labang politika. Ngayon kinailangan harapin ni Bella at ng kanyang grupo ang mga pag-atake sa network. Ang mga hacker ay inupahan upang atakihin ang mga sistema ng computer ni Bella, na ginugulo ang kanyang trabaho at ninanakaw ang mahahalagang impormasyon. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Bella na hadlangan nito. Nakipag-ugnayan siya kay Damian, isang kilalang eksperto sa seguridad sa network, na tumulong na protektahan ang kanyang data at sistema. Bella, ito ay isa sa pinakamalaking pag-atake sa network na nakita namin, ngunit hindi namin hahayaang bumigay kami. Tutulungan ka ng koponan ko na mabawi ang data at labanan ang mga pag-atakeng ito, sabi ni Damian nang matanggap ang hiling mula kay Bella. Salamat Damian. Kailangan nating gawin ang lahat upang hindi tayo mapabagsak ng mga taksil. Lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Ortega at ang mga lihim na organisasyon ay kailangang ilabas sa liwanag, sabi ni Bella na may determinasyon. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban, hindi lamang sa pamilya Ortega kundi sa isang network ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang mga dokumento, ebidensya at ang mga internasyonal na pag-uusap ay unti-unting inilalabas ang mga pakana ng mga pamilya ng negosyante. Bawat hakbang ni Bella ay isang hakbang na papalapit sa huling tagumpay. Kabanata 60, ang sandali ng pasya habang tumitindi ang internasyonal na laban. Nakatanggap si Bella ng isang mahalagang impormasyon mula kay Ava Carter. Bella, maaaring natagpuan natin ang butas sa plano ng pamilya Ortega. May mga dokumentong napakahalaga na sinubukan nilang itago, at kung isa sa publiko natin, hindi lamang ang pamilya Ortega kundi ang iba pang mga pamilya rin ang kailangang harapin ang hustisya. Nagpasya si Bella na dumating na ang panahon upang tapusin ang lahat. Sinimulan niyang maghanda para sa atake sa tiyak sa mga internasyonal na ahensya sa pananalapi at organisasyon na may kaugnayan sa pamilya Ortega. Ang mga pag-uusap sa mga internasyonal na organisasyon ay malapit nang matapos, at ngayon isa sa katuparan ni Bella ang huling hakbang ng kanyang kampanya. Kabanata 61, pangalawang pagkakataon ng paghaharap ng lahat ng mga bagay ay naihanda na para sa tiyak na atake sa pamilya Ortega. Napansin ni Bella at ng kanyang grupo ang isang bagay na hindi maaaring balewalain, ang laban na ito ay hindi lamang laban sa mga pamilya ng negosyante, kundi ang laban rin upang mabawi ang kinabukasan para sa lipunan, para sa mga taong inaapi sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng paglapit sa mga internasyonal na organisasyon, bumuo si Bella ng isang komprehensibong estratehiya, hindi lamang upang ilantad ang mga lihim na relasyon ng pamilya Ortega kundi upang alisin din ang buong sistema ng korupsyon, na makakatulong na bumuo ng isang politika na mas malinis. Sa tulong ni Ava Carter at Rafael Garcia, nag-organisa sila ng isang mataas na antas ng pagpupulong kasama ang mga pinunong pampulitika sa internasyonal at mga organisasyong hindi panggobyerno. Ang pagpupulong na ito ay hindi lamang ang huling hakbang ng paghahanda para sa pagsasapubliko ng mga lihim, kundi isang estratehiya rin upang matiyak na ang lahat ay sasali sa laban na ito. Humaharap tayo sa isang malaking hamon, Bella, sabi ni Ava nang magsimula ang pagpupulong. Ngunit naniniwala ako na, sama-sama, kaya nating muling itayo ang isang makatarungang lipunan. Hindi maaaring patuloy na kontrolin ng mga pamilya ng negosyante tulad ng Ortega ang bansang ito. Tiningnan ni Bella ang bawat isa sa silid. Tama, nakipaglaban tayo upang makarating dito. At ngayon, oras na upang tayo ay tumayo at labanan ang lahat ng pakana. Hindi na madaling mabawi ng pamilya Ortega ang kapangyarihan muli. Kabanata 62, huling tabing dumating ang araw kung kailan maghahanda sina Bella at ang kanyang grupo na isapubliko ang lahat ng mga dokumento. Ang mga internasyonal na media ay ipinabatid na tungkol sa malaking press conference,
kung saan ihahayag ang mga lihim tungkol sa pamilya Ortega. Nagsimulang mag-alala ang lahat nang mailabas ang katotohanan sa liwanag. Ang mga dokumentong pinansyal, ang mga tawag, at maging ang mga record mula sa mga lihim na pagpupulong ay ipapalabas sa publiko. Naghanda sina Bella at ang kanyang grupo ng isang malakas na estratehiya upang hindi lamang pabagsakin ang pamilya Ortega kundi upang ilantad din ang buong sistema ng madilim na kapangyarihan na kanilang itinayo sa loob ng maraming taon. Sinusubaybayan ng buong mundo. Nakahanda ng mag-broadcast ang mga internasyonal na istasyon ng telebisyon, at ang mga tao mula sa lahat ng dako ay nagtipon sa mga screen, sabik na naghihintay para sa impormasyong ilalabas. Nakatayo si Bella sa podium, puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata, bagaman alam niyang ito ang pinakamahalagang hakbang sa kanyang buhay. Ngayon, hindi lamang tayo nag-aanunsyo ng katotohanan, kundi babaguhin rin natin ang buong lipunan. Ang lahat ng lihim ng pamilya Ortega, ang lahat ng mga lihim na relasyon, ay hindi na magiging lihim. Sa isang tango mula kay Leandro, nagsimula nang ipalabas sa screen ang mga dokumento at record, na inilalantad ang lahat ng madidilim na pakana na itinago ng pamilya Ortega sa loob ng maraming taon. Ang mga iligal na pera, ang mga malabong transaksyon, at ang mga relasyon sa mga politiko sa internasyonal ay dinala sa liwanag. Kabanata 63, huling madilim na gabi kaagad matapos ang press conference, nakatanggap sina Bella at ang kanyang grupo ng isang nakababahalang balita. Si Carlos de la Cruz, ang pinuno ng pamilya Santos, ay muling lumitaw matapos ang isang mahabang panahon ng pagkawala. Hindi lamang siya lumitaw ng palihim, kundi nakipagsanib puwersa rin sa pamilya Ortega upang muling itayo ang kanilang kapangyarihan sa lipunan. Hindi maaaring patuloy na manipulahin ni Carlos ang bansang ito. Naipatalsik na natin ang pamilya Santos, at ngayon babalik siya na may isang bagong estratehiya, sabi ni Leandro kay Bella, medyo tense ang kanyang boses. Sinimulan na nilang lumikha ng pagkakabahabahagi sa pagitan ng ating mga taga-suporta. Naramdaman ni Bella ang isang kakaibang alon sa kanyang puso. Si Carlos ay hindi isang madaling kalaban. Mayroon siyang malakas na impluwensya, at sa pagkakataong ito, naghahanap siya ng paraan hindi lamang upang labanan si Bella kundi upang bawiin rin ang kapangyarihan mula sa kanyang mga kamay. Hindi natin siya maaaring hayaang magtagumpay, sabi ni Bella. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang maulit ang mga pakana na ito. Kabanata 64, ang paghabol sa oras ng magsanib puwersa sina Carlos at ang pamilya Ortega. Sinimulan nilang maglabas ng isang lihim na kampanya upang sirain ang kredibilidad ni Bella at ang kanyang mga kaalyado. Nagsimulang maganap ang pagkakabahabahagi sa mga grupo na sumusuporta kay Bella. Ang mga maling impormasyon, ang mga kampanya ng paninirang puri, at ang mga pagbabanta ay lumitaw saan man. Isang gabi, nakatanggap si Bella ng isang tawag mula kay Marco. Bella, tatanggap ko lang ng balita mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Nagpaplano si Carlos na atakihin ang ating mga relasyon sa internasyonal. Nakipag-ugnayan sila sa ilang mga internasyonal na organisasyon at mga politiko, na sinusubukang i-boycott ang iyong karera. Alam ni Bella na kung hindi siya kikilos ng mabilis, malalamangan sila. Sinimulan niya at ng kanyang grupo na bumuo ng isang estratehiya ng pagtugon, na naghahanap ng paraan upang ilabas ang mga dokumento at ebidensya na ginagamit ni Carlos upang labanan siya. Kabanata 65, ang desisyong paghabol sa pamamagitan ng pagkuha ng karagdagang ebidensya, nagpasya si Bella na mag-organisa ng isang bagong press conference. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lamang isang paglalabas ng mga dokumento, kundi isang direktang paghaharap sa pagitan ni Bella at Carlos. Alam niyang ito ang magiging huling laban, at ang desisyon na ito ay maaaring magpasya sa lahat. Sa gabi bago ang press conference, nag-iisa lang si Bella sa opisina, na tinitingnan ang litrato ng kanyang pamilya sa mesa. Naalala niya ang mga paghihirap na napagdaanan niya, ang mga pagkalugi, ang mga tagumpay at pati na rin ang mga kabiguan. Ngunit ngayon,
Hindi na siya ang dating babaeng mahina. Siya ay isang babaeng malakas, matatag at puno ng determinasyon. Walang makakapigil sa akin, sinabi niya sa kanyang sarili. Ito ang huling laban. Kabanata 66 ang huling paghaharap kinabukasan, sa tense na kapaligiran bago ang press conference, alam ni Bella na ito na ang desisyong paghaharap. Nakolekta na ang lahat ng ebidensya, at naihanda na ang lahat ng plano, ngunit hindi niya maiwasan ang makaramdam ng pag-aalala. Kailangan niyang tumayo sa harap ng buong mundo, na humaharap sa mga taong sumubok na manipulahin ang kanyang buhay, at ngayon, nakasalalay sa kanyang mga kamay ang kapalaran ng bansa. Sa silid ng pagpupulong, nakatayo sina Rafael at Ava sa tabi ni Bella, handang suportahan siya sa bawat hakbang. Bella, ngayon ang araw mo, sabi ni Ava, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Naghihintay sa atin ang buong mundo. Huminga ng malalim si Bella. Hindi lamang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa lahat ng taong nagtitiis at nagdurusa sa ilalim ng kontrol ng mga pamilyang ito. Hindi sila maaaring magpatuloy na magpakaabuso. Kabanata 67, paglalantad ng lahat ng lihim nang magsimula ang press conference, umakyat si Bella sa podium na may kumpiyansa ngunit may tense ring pagpapakita. Naghanda na siyang isapubliko ang lahat ng dokumento na sinubukang itago ng pamilya Ortega, kasama ang mga record at tawag na may kaugnayan sa kanilang pakana. Hindi lamang niya gustong isapubliko ang katotohanan kundi kailangan rin niyang ipaintindi sa buong mundo na hindi maaaring tapusin ang laban na ito hanggat hindi naayos ang lahat. Nakatayo tayo sa harap ng isang rebolusyon ng hustisya, panimula ni Bella, na nakatingin sa kamera. Hindi lamang minamanipula ng pamilya Ortega ang sistemang pinansyal ng ating bansa. Lumilikha rin sila ng isang network ng korupsyon, isang sistema ng pang-aapi na matagal nang umiiral. Sa bawat pahina ng dokumento na ipinapakita sa screen, sunod-sunod na inilabas ang mga madidilim na pakana ng pamilya Ortega. Ang mga video tungkol sa mga lihim na pagpupulong, ang mga malabong transaksyong pinansyal at ang mga tawag ng panunuhol ay dinala sa liwanag, na nagdulot sa madla na hindi maiwasang mag-ulat sa korupsyon na kanilang nagawa. Sa buong press conference, hindi lamang naglabas ng mga ebidensya si Bella kundi inuugnay rin niya ang mga ito sa ginagawa ng ibang mga pamilya ng negosyante. Ang bawat sinasabi niya ay maingat na pinipili, at nauunawaan ni Bella na ito ang siyang magiging punto ng pagbabago sa laban na ito. Kabanata 68, Desisyong hakbang pagkatapos na matapos ang press conference, nakatanggap si Bella ng impormasyon na nagpaplano si Carlos de la Cruz na tumugon. Dinadamihan niya ang kampanya ng media upang pabulaanan ang lahat ng inilabas ni Bella, habang sinisira ang kredibilidad niya sa mata ng publiko. Hindi natin siya maaaring hayaang mabawi ang kontrol, sabi ni Leandro sa telepono nang matanggap ang balita. Hindi titigil si Carlos. Naramdaman ni Bella ang tensyon sa boses ni Leandro. Kailangan nating harapin siya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang tayo magtatagumpay sa paglalabas ng katotohanan sa liwanag. Gagawin natin na wala na siyang puwang sa lipunan. Ngunit alam ni Bella na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpabayad kay Carlos, kundi tungkol rin sa pagprotekta sa pagbabago na kanyang nilikha. Kinailangan niyang makipaglaban sa napakaraming puwersa sa buong paglalakbay na ito, at ngayon, umabot na sa tugatog ang laban. Kabanata 69, Planong pagtugon sa suporta mula sa mga internasyonal na kaalyado, nagpasya si Bella na isakatuparan ang isang malakas na estratehiya ng pagtugon. Hindi lamang niya lilinawin ang lahat ng lihim tungkol sa pamilya Ortega kundi kailangan rin niyang ilabas ang lahat ng taong nasa likod ng mga pakana ng korupsyon. Makikita natin na pumapasok si Bella sa isang bagong labanan hindi lamang sa loob ng sakop ng bansa, kundi isang pandaigdigang laban sa mga komplikadong pakana. Nagpasya si Bella na makipagtulungan sa mga organisasyon na hindi panggobyerno upang ilabas ang mga ebidensya sa legal na paraan tungkol sa korupsyon ng mga pamilya ng negosyante. Ito ay magiging malawakang operasyon, at alam ni Bella na magtatagumpay lamang siya kung magkasama ang lahat.
Hindi tayo titigil, sabi ni Bella habang nakatayo kasama ang kanyang grupo. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga halagang itinayo natin. Mananaig ang hustisya. Kabanata 70, pasyang atake habang ipinagpapatuloy ni Bella at ng kanyang grupo ang operasyon ng pagtugon, nagsimulang maramdaman ng pamilya Ortega at ni Carlos de la Cruz ang pressure. Hindi na kayang manipulahin ng mga makapangyarihang taong ito ang lahat tulad ng dati. Nailantad na ang kanilang mga estratehiyang pinansyal, nabunyag na ang kanilang mga lihim na relasyon. Maging ang ilang politiko na may kaugnayan sa pamilya Ortega ay nagsimula ng talikuran sila. Habang nakakamit ng kampanya ni Bella ang ilang partikular na tagumpay, nagsimula ng gumawa ng mas mapanganib na mga hakbang si Carlos. Patuloy niyang ginagamit ang mga paraan ng media upang takutin at suruan si Bella, ngunit sa bawat pagkakataon, mas nagiging matatag si Bella. Nauunawaan niyang ang mga pag-ataking ito ay mga senyales lamang na malapit na ang kanyang tagumpay. Isang araw, nakatanggap sina Bella at ng kanyang grupo ng balita na nagpaplano ang pamilya Ortega na mag-organisa ng isang lihim na pagpupulong kasama ang mga internasyonal na kasosyo upang muling pag-usapan ang kapangyarihan ng kontrol sa mga ari-arian at kumpanya na nawala sa kanila. Nagpasya si Bella na sasali sa pagpupulong na ito, hindi lamang upang pakinggan ang kanilang sinasabi, kundi upang formal na itulak ang lahat ng kanilang pakanan ng minsan at magpakailanman. Narito ang pagsasalin sa Filipino mula sa puntong iyan, hindi tayo titigil, sabi ni Bella habang nakatayo kasama ang kanyang grupo. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga halagang itinayo natin. Mananaig ang hustisya. Kabanata 71, huling pasya sa wakas, nakarating sina Bella at ang kanyang grupo sa lugar kung saan isasagawa ang lihim na pagpupulong ng pamilya Ortega. Ito ang huling pagkakataon upang tapusin ang laban na ito at kumpletuhin ang kanyang sinimulan. Pumasok siya sa silid ng pagpupulong ng may kumpiyansa at pinakamataas na determinasyon. Si Bella ay hindi lamang may matibay na mga ebidensya sa kanyang mga kamay kundi may suporta rin ng malalakas na internasyonal na kaalyado. Sa pagpupulong, sinubukan ng pamilya Ortega at ng kanilang mga kasosyo na linlangin at akitin si Bella, ngunit hindi siya nagpahintulot na magpadaig. Inilapag niya sa mesa ang mga dokumento na nagpapatunay sa korupsyon ng pamilya Ortega at ang mga pakana na kanilang ginawa. Ang bawat sinabi niya ay pinakinggan, at naging malinaw ang lahat. Hindi natin maaaring ipagpatuloy na hayaan ang mga taong ito na manipulahin ang lipunan, sabi ni Bella, matalim ang kanyang mga mata at puno ng determinasyon. Sa araw na ito, magbabayad kayo para sa mga ginawa ninyo. Kabanata 72, mga lihim na nakabaon ng matapos ang pagpupulong kasama ang pamilya Ortega. Naramdaman ni Bella na hindi pa siya maaaring tuluyang mapanatag. Bagaman nailabas na sa publiko ang mga dokumento tungkol sa korupsyon at lihim na relasyon, ngunit alam niyang may mga lihim pa rin na hindi pa natutuklasan. Ang mga lihim na hindi lamang nauugnay sa pamilya Ortega kundi pati na rin sa mga politiko at internasyonal na organisasyon ng negosyante na kanilang binuo ng relasyon. Kasama ang kanyang team, ipinagpatuloy ni Bella na siyasatin ang mga madidilim na lugar na pinatakbo ng pamilya Ortega. Ang mga miyembro sa kanyang grupo, kabilang sina Rafael Garcia at Ava Carter, ay nauunawaan na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa ari-arian, kundi ang laban rin para sa kalinisan ng lipunan. Kailangan nating pumunta hanggang sa dulo, Bella, sabi ni Rafael habang magkasama silang nakaupo sa opisina, na tinitingnan ang mga dokumento na nakalap. Kung hindi natin gagawin iyon, magkakaroon na naman ng pagkakataon ang mga puwersang ito na tumayo. Tumango si Bella. Ipagpapatuloy nating maghukay. Ang katotohanan ay ilalabas sa liwanag, walang makakatakas sa katarungan na ito. Kabanata 73, mga lihim na paghaharap habang ipinagpapatuloy ni Bella at ng kanyang grupo ang pagsisiyasat, natuklasan nila ang isang bagay na nakakagulat.
Ang mga subsidiary at mga pondo ng pamumuhunan na itinatag ng pamilya Ortega ay may pakikilahok ng mga individual na lubhang maimpluwensya sa mga mahahalagang industriya. Ito ay hindi lamang ang laban-laban sa isang pamilya ng negosyante, kundi ang laban rin laban sa isang network ng kapangyarihan sa buong mundo na umiiral sa loob ng maraming dekada. Sa tulong ni Eva, nagpasya si Bella na lapitan ang ilang mga direktor na nagpapatakbo ng mga malalaking kumpanya sa industriya ng pananalapi. Isa sa mga taong nakilala niya ay si Maximilian Grant, isang kilalang mamumuhunan sa buong mundo. Si Maximilian, na may malaking boses sa mundo ng pananalapi, ay sumali sa isang panayam kay Bella at naglabas ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga malabong transaksyon ng pamilya Ortega at ang kanilang mga kumpanya. Hindi lamang sa bansa nagmamanipula ang pamilya Ortega. Mayroon silang mahigpit na relasyon sa mga internasyonal na bangko, at ang mga transaksyong ito ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang ekonomiya, sabi ni Maximilian kay Bella. Kung gusto mo silang talunin, kailangan mong linawin ang mga lihim na ito sa buong mundo. Kabanata 74, Paglalantad sa buong tanawin upang ilabas ang mga impormasyong ito sa liwanag. Nagpasya si Bella na mag-organisa ng isang internasyonal na pagpupulong, kung saan magbabahagi at susuriin ng magkasama ang mga organisasyong pinansyal, mamumuhunan at mga ahensya ng pagsisiyasat ang mga dokumento na kanyang nakalap. Ang pagpupulong na ito ay hindi lamang isang pagsisiyasat, kundi isang mahalagang hakbang sa estratehiya ni Bella na sirain ang pandaigdigang network ng kapangyarihan ng mga pamilya ng negosyante. Bago maganap ang pagpupulong, kinailangan harapin ni Bella at ng kanyang grupo ang isang malakas na atake mula sa mga lihim na puwersa. Ang mga dokumento ay tumagas, at ang ilang lider ng mga internasyonal na organisasyon na hindi panggobyerno ay nagsimulang magbago ng paninindigan, na naapektuhan ng mga kampanya ng paninirang puri ng pamilya Ortega at iba pang mga grupong may kapangyarihan. Hindi natin sila maaaring hayaang magtagumpay, sabi ni Bella sa kanyang grupo, maliwanag ang kanyang mga mata sa determinasyon. Kailangan nating isapubliko ang lahat ngayon. Lahat ng dokumento, lahat ng record, lahat ng tawag. Ito na ang panahon upang tapusin ang lahat. Kabanata 75, Pagharap sa mga makapangyarihan. Ang internasyonal na pagpupulong ay ginanap sa Geneva, kung saan nagtipon ang mga mamumuhunan, politiko, at mga organisasyong pinansyal upang masaksihan ang pagsasapubliko ng mga mahahalagang dokumento tungkol sa pandaigdigang korupsyon. Pumasok si Bella sa silid ng pagpupulong ng may matatag na kumpiyansa, bagaman alam niyang hindi madali ito. Ang mga taong sumali sa pagpupulong na ito ay hindi lamang may kapangyarihang pinansyal kundi mayroon ding malakas na impluwensya sa pandaigdigang politika. Tumayo siya sa harap ng madla, at hindi nag-atubili ng simulan ang kanyang talumpati. Ngayon, hindi lamang tayo nakatayo sa harap ng isang pamilya ng negosyante. Nakatayo tayo sa harap ng mga puwersang gustong kontrolin ang buong sistemang pinansyal at pampolitika. Ang pamilya Ortega at ang kanilang mga kasosyo ay nagmanipula at nanakit ng milyon-milyong tao, at ngayon, ang lahat ng mga lihim na iyon ay ilalantad. Pagkatapos nito, ang mga dokumento tungkol sa mga malabong transaksyong pinansyal, mga lihim na pagpupulong at mga tawag ng panunuhol ng pamilya Ortega ay ipinakita sa screen. Lahat ng tao sa silid ay natahimik, na nasasaksihan ang kakilakilabot na paglalantad na ito. Kabanata 76, Pandaigdigang krisis. Nang maisapubliko ang katotohanan, nagsimula nang sumabog ang pandaigdigang krisis sa pananalapi. Ang mga malalaking bansa at organisasyong pinansyal ay nagsimulang siyasatin ng malalim ang mga aktibidad pinansyal ng pamilya Ortega at ang mga grupong may kaugnayan sa kapangyarihan. Naguluhan ang sistemang pinansyal sa buong mundo nang malantad ang mga iskandalo. Hindi nakatakas si Carlos de la Cruz at ang kanyang mga kasabwat sa kaparusahan. Gayunpaman, ang laban na ito ay hindi ang ganap na tagumpay. Ang ibang mga pamilya ng negosyante, bagaman apektado, ay naghahanap pa rin ng paraan upang mabawi at muling itayo ang kanilang kapangyarihan. Napagtanto ni Bella na ang laban na ito ay hindi kailanman natatapos,
at kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban upang mapanatili ang katarungan. Kabanata 77, hinihintay pa rin ang kinabukasan bagaman ang tagumpay sa pagkakataong ito ay tila isang malaking hakbang, nauunawaan ni Bella na ang lipunan ay hindi pa ganap na nagbabago. Ang mga pag-atake mula sa mga pamilya ng negosyante at mga puwersa ng lihim na kapangyarihan ay hindi pa rin natatapos. Ngunit nakakaramdam si Bella ng mas mataas na kumpiyansa kaysa dati, dahil alam niyang nagawa niya ang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sa isang pag-uusap kay Rafael, sinabi ni Bella, "Malayo na ang narating natin, Rafael. Ngunit hindi ako maaaring huminto dito. Kailangan ng bansang ito ng tunay na pagbabago, at ipagpapatuloy nating lumaban." Ngumiti si Rafael. "Ikaw ang namumuna sa laban na ito, Bella. At palagi akong nandito para sa iyo." Kabanata 78, Unos sa ilalim ng lupa. Bagaman ang tagumpay sa pagsasapubliko ng mga dokumento at mga pangyayari ay nagpayanig sa buong mundo, ngunit mabilis na napagtanto ni Bella na hindi madaling tapusin ang laban na ito. Ang mga pamilya ng negosyante, bagaman nailantad, ay mayroon pa ring malaking impluwensya sa ekonomiya at politika sa buong mundo. Hindi madaling talunin ang mga puwersa sa ilalim ng lupa sa isang pagsasapubliko lang. Isang umaga nang sinusuri ni Bella kasama ang kanyang grupo ang mga estratehiya, nagdala si Rafael ng isang nakakabahala balita. "Bella, tatanggap ko lang ng impormasyon mula sa mga internasyonal na kasosyo. Mayroong malalaking organisasyon sa pananalapi na naghahanap ng paraan upang mabawi ang lakas. At tahimik na tinutulungan ng ilang mayayamang mamumuhunan mula sa ibang bansa ang mga pamilya ng negosyante na bumangon." Naramdaman ni Bella ang tensyon sa hangin. Alam niya na, bagaman nagtagumpay ang isang bahagi ng estratehiya, ngunit upang mapanatili ang pagbabago sa lipunan, kailangan nilang kumilos ng mas malakas pa. "Hindi natin sila maaaring hayaang baliktarin ang ating itinayo," sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. "Kailangan nating gumana kasama ang mga mas malalakas na internasyonal na kasosyo, hindi lamang upang protektahan ang mayroon tayo kundi upang sirain rin ang mga natitirang lihim na relasyon." Kabanata 79, Bagong planong pagsira. Sa mga bagong impormasyon mula kay Rafael,